Seize the day, Food Explorers! Isang bagong araw na punong-puno ng maraming discoveries ang pagsasaluhan natin ngayong araw. Gamit ang masaganang ani ng kale ng Fresh ka Farm, lulutuan ko kayo ng masarap na sopas. Meron din tayong pato na pinalambot ng matagal. Tapos, pipira-pirasohin natin para gawing spring roll. Ang coffee destination natin today, Kape Segundo na may samot-saring fusion drinks na kinagiliwan ni Queendom Diva, Jessica Villarubin. Parang bet ko to. Wow! Uwi ko na to ha, lahat. Authentic Spanish dishes naman ang dadayuhin natin sa Alba kasama sina Xavier Ramos at Pipay. At mukhang impressed sila sa bestsellers ng restaurant na 7 dekada nang naglilingkod sa kanilang mga suki. Hamon babonos! Delicioso. So natatandaan ko mga 3 years ago nung gumagawa tayo ng promo for Farm to Table. Fresh ka Farm yung isa sa mga pinuntahan natin para magamit na location para dun sa farm to table setting habang tinitiis natin yung viewers. And yun nga, eto na naman tayo nagbabalik. And this time, we get to celebrate more of their produce. Mas makikilala natin yung advocacy ng Fresh ka Farm. And eto, gagawa tayo ng napakasimpleng putahe, which lahat kayo pwede nyong gawin sa mga bahay nyo kasi meron silang inaalaga ang pato dito. Ito nyo naman kung gaano kalaki yan. And yung isa sa mga main produce nila sa farm is yung kanilang lettuce. So, we will be doing duck spring roll. In making a spring roll, we want the flavors to be robust. Yung defined pa rin kung ano yung ingredient na ginagamit natin. So, in this case, magpo-poach lang tayo ng ating duck. We'll pull it later and then assembly. So, we have here our onions, leeks, and yung ating garlic. And ginger. So, andun na lahat ng ating aromatics. Pwede nyo bawasan kung hindi nyo trip yung mga luya, bawang, whatsoever. Pero, ang pinaka-point kasi natin dito is building the flavors doon pa lang sa pinaka-umpisang proseso. Ito yung ating kaldo. I think we've mentioned this multiple times in the past na yung mga scraps natin, ibig sabihin yung mga pinagbalatan ng carrots, dahon ng celery, balat ng sibuyas, bawang, pwede nyo yung i-store. Kung hindi nyo man magagamit pa right there and then, pwede nyo i-freezer muna and then saka hugutin pag yung mga ganitong pagkakataon. So, lalagay lang natin yung ating stock. Kita nyo naman, ultimo yung kaldo natin kulay green na because of the leaves, mga herbs na nilagay natin dyan. So, ang pinaka-rule namin sa restaurant is basically anything except bell pepper. Yun nga, masyadong strong yung flavor nito na, kumbaga, mahirap siyang bagayan pag pinagsama-sama mo na lahat ng iba pang scraps na meron ka sa kusina. And then we just season that with soy sauce. Generous amount of soy sauce. Ground pepper. And yung buo-buo. We'll also use some sugar. And then, as we go along, tikman-tikman nyo na lang din yung ating stock kung kamusta yung timpla niya and then you just adjust it according to your preference. Now, with this type of cooking method, you'd want the seasoning to be a little bit over than your preference. Kunyari, kung gusto niyo ng sakto lang yung timpla, medyo aalatan nyo ng kaunti, medyo tatamisan nyo ng kaunti. By the time na maluto na yung ating pato, mas sakto niyang ma-absorb yung timpla mo. Kasi kapag ang mangyayari dyan, sinaktohan nyo lang yung timpla, hindi masyadong manunuot doon sa ating pato. But then again, slightly over lang siya. Hello, Food Explorers! This is Jessica Villarubin, you're the Clash Season 3 Grand Champion. At nandito tayo ngayon sa Kape Segundo na kung saan titikman natin ang kanilang iba't ibang kape. And I'm very excited kasi ako din ay mahilig sa kape. Dati parang 3-in-1 lang din ako. Nag-dive down ako sa coffee. Sobrang lalim pala ng coffee industry. Ang lawak pala niya. So, yung curiosity ko, dun na nag-start. Naghahanap ako ng
names, na Tagalog names, which is para maging local yung coffee shop ko. Perfect naman siya, coffee plus time. So, habang nagkakape kayo, each second kasi syempre very precious while you are alone with your loved ones or with your family. O natin patagalin pa, unahin na natin ang Yema Macchiato. Pero sabi nila, kailangan daw nating ihalo muna para matikman talaga natin yung kape. Parang bet ko to. Bet ko na siya. Kasi hindi siya masyadong matamis. Hindi siya masyadong mapait. Dun sa Yema Macchiato kasi, ang unang-una ko talaga dun is kasi ito yung favorite drink ko before mapik yung interest ko into coffee. So ngayon, syempre, hindi naman lahat ng tao is gusto yung black. Syempre, yung ibang tao gusto rin ng sweetness. Di ba, may caramel macchiato. So why not, gawin ko siya na mas very local, which is yung Yema. 10 ako dito. Leche, egg, kape. Wow, may kailangan daw i-mix. Uwi ko na to ha, lahat. After. Iuwi. Ito ay lasya talaga siyang kape. So sa leche kape naman, inspired siya ng Vietnamese coffee, which is the Cafe Trang. They use egg yolks and milk. So kung feeling ko stress ako, dito ako. Next is matcha latte. Guys, hindi talaga ako mahilig sa matcha, pero baka naman dito sa Cafe Segundo, magustuhan ko na ang matcha. Sarap. Bagay to sa iinumin ko to pwede everyday kasi hindi naman siya matamis. Tikman naman natin ang Peace Presso. Para siyang juice na di mo siya maiisip na kape siya. May kape siya aftertaste, pero matagal mo pa siya malalasahan yung kape. So feeling ko, bagay ito sa mga kasi may taong hindi nagkakape. So bagay ito sa kanila, na parang hindi nila malasahan yung kape. As much as possible, we source our beans straight to the farmers locally. So hindi kami nagbebenta dito ng mga international beans. Kasi yung mga mixes din namin, talagang pinag-iisipan, tinataste talaga muna namin bago namin ilabas sa market. Sa bandang huli, ano nga ba ang verdict ni Judge Jessica sa mga kapeng ipinida sa kanya ng Cafe Segundo? Number 1 to sa akin, Yema Macchiato. Tapos susunod yung leche egg kape. And next yung matcha latte. Nako mga kapuso, tutukan ang tapatan ng mga Pinoy na may pusong kampyon sa Tanghala ng Kampyon! Mapapanood nyo na yan sa TikTok Clock, Mondays to Fridays, 11:15 a.m. sa GMA. And of course, ilike nyo na rin ang FB page ng TikTok Clock para malaman kung paano mag-audition. Yay! Ngayong kumapit na ng husto ang lasa ng kaldo sa pinakukuluan nating pato, pwede na nating i-assemble ang spring roll. And habang nagre-rest siya dyan, prepare lang natin yung pinaka-sauce ng ating spring roll. So we have here hot pan, tapos yung oju o yung stock, yung pinagpakuluan ng ating duck. We're just going to thicken this with some cornstarch. So pinapakapalan lang natin yung ating sauce, making sure na maluto yung cornstarch. So gusto lang natin to ng medyo mas makapal pa. Habang kinukuha natin yon, lagay na natin yung ating peanut butter. And pwede na nating patayin yung apoy. So palalamigin lang natin yan. Then we proceed doon sa pag-pull or paghimay ng ating poached na pato. Pwede niyong gamitin kung anumang trip na protein. Pwede yan ng yung mga leftover ninyong lechong manok. You can also apply yung same cooking technique doon sa ating beef. So yan. So we can now proceed doon sa pag-roll ng ating spring roll. And yung last component ng ating spring roll, fresh lettuce.
And we're ready to roll. Ito yung ating rice paper. Kailangan ma-hydrate muna natin siya bago magamit. Yung ating lettuce. Some turnips. Yan din natin ang arugula. And yung ating pulled pato. Sarap. Kapag food trip ang usapan, ang hanap ng karamihan ay kung ano ang bagong trending at in. Pero itong sina Xavier Ramos at Pipay ng Black Rider, luminya sa traditional para sa kanilang food exploration sa araw na to. Ang destination nila, ang Alba Restaurante Espanyol sa Tomas Morato sa Quezon City. Halos 7 dekada nang naghahain ng authentic Spanish dishes ang Alba. At lahat yan nagsimula sa naging food adventure ni Senyor Anastasio de Alba sa Espanya. My father actually started as a dishwasher in Spain. In one of the hotels, it was called Chipen when he was very young. Bago maghugas, yung mga naiiwan, titikman niya. And pag sarado na yung kitchen, he would try cooking it himself until he became a cook. After a couple of years that he trained the cooks and chefs ng Casino Español of Spanish cuisine, he established his own small eatery. And there he started to introduce the Spanish cuisine to the Filipinos. Pero syempre, before he did that, pinag-aralan niya muna yung bansa natin. He went to the market, he went to see what was available locally, and he adjusted his Spanish food sa palit ng mga Pilipino. Mula rito, nabuo ang kanilang mga signature dishes na mula pa sa mga original na recipes ni Senyor Alba. For example, yung paella. If you go to Spain, you'll experience paella in a different way. Of course, it's just mababa siya dun sa paellera and then it's more of the rice. Tayo, Pilipino, maghahanap tayo ng laman. So, si Papa, ang ginawa niya is he made sure that he fills up the paellera at least a little to the edge and then he filled it up with a lot of things going on. Nandun ang chicken, fish, chorizo, gulay. That's how the Filipinos, he thought, would like the paella and it worked. Simple man ang techniques, binibigyang halaga rin ng Alba ang pagbubuhos ng oras para pasarapin ang kanilang mga putahe. Kaya ang ilan sa mga pinakamasasarap na dishes nila, masasabing worth the wait talaga. We also have our callos lengua that takes hours to cook. So, hindi namin kami gumagamit ng quick methods dyan. In the kitchen of Albas now, we don't have modern equipments. We still use the same equipments as my dad used noong 50 years ago. Kain po tayong lahat dahil sobrang sarap niya. Sumema. Uy, masarap. Sobra. Paano siya naging dila? Ang harap niya. Kaya nga, parang hindi siya dila, no? Kaman babonos! Delicioso ah. Ang sarap ng sauce. Ang delicatessen kasi namin is homemade. We started to do that for our own use lang sa aming mga soups and paella, chorizo. Now, medyo nag-increase na kasi we are supplying restaurants and hotels and also customers are buying our deli rin. Try natin yun. Uy, masarap yung sauce. Medyo spicy. Ito. Oh my God. Ang sarap. Parang gusto ko ng rice. Kasi my challenge is actually I'm maintaining somebody else's work. I'm maintaining a tradition here. Para din siyang, if we go abroad, mamamasyal tayo, napapagod ka din, di ba? And then you miss your home. I guess ganun din sa pagkain. We try out new things, but we always go back to what's home to our tongue. I'm here to keep our food traditional, the same way it has been cooked before. As I said, wala kami binagong equipments. Everything is done the same way my father does it. Hello, everyone!
everyone, inimbitahan namin kayo ni Xavier na manood ng Black Rider sa GMA Primetime after 24 oras at sa GTV. GTV. Pwede po kayo magtanim ng kamatis kahit mura ang kamatis ngayon sa palengke. Pwede niyo magawa sa iyong bahay, lalo na kung walang pagtataniman, maski simentadong lugar, pwede tayo magtanim. Unang gagawin natin bago tayo magtanim ay magpunla tayo muna ng mga buto. Pwede tayo magtanim sa mga sako na hindi ginagamit, sako ng bigas. Lalagyan po natin ang seedlings tree ng lupa na may halong organikong pataba. Sa mga kumukuha ng lupa sa bakuran, pwede nyo lagyan na siya ng organikong pataba tulad ng mga dumi ng hayop. Mga nabubulok na bagay tulad ng damo, dahon, mga sanga, pwede rin ilagdag dito sa ating lupa para tumaba ang lupa na pagtataniman ng mga buto. Haluin para hindi masunog yung mga buto na ilalagay sa seedling string. Kung walang seedling tray kasi nabibili, pwede yung mga styro na hindi na ginagamit. Mga sirang planggana, mga kaldero na hindi na ginagamit o sirang kaldero, mga paso na mga basag na, pwede malagyan ng mga buto. Alagyan na po natin ng buto ng kamatis yung seedling tray na mayroon pinaghalong lupa at pataba. Higi isang buto kada butas. Kailangan tabunan muna siya ng sako o plywood. Diligan nyo araw-araw ito, umaga at hapon, tapos tingnan nyo kung sumibol na ang mga buto. Pag mayroon na siyang dalawang dalawang dahon, bitawan na yung sako. Paglipas ng 2 o 3 linggo, ito na po ang laki ng mga pinula natin ng mga buto o seedlings. Itatanim na po natin ito, ililipat sa malaking lalagyan. Lalagyan natin ang lupa ng pataba na ipot ng manok. Diligan po ito umaga at hapon, 2 beses sa isang araw. Opo, para mag-absorb po ang tubig sa ilalim ng lupa. 6 to 8 ng umaga, then 4 to 6 sa hapon. Didiligan po natin ito hanggat na paglaki, hanggat na pagbunga. Papansin nyo po na ang ating mga kamatis ay pinaglalagyan ng tukod na kawayan o kahoy para sa ganon na kapag may malakas na hangin, hindi po siya matutumba. So kailangan po natin ito lagyan ng tali o talian. Ganito lang hitsura ng kamatis na pwede nang pitasin natin. Ayan, pwede na natin na makain sa kusina. For our soup, bibida lang natin yung kanilang kale dito na naging staple na rin ng Freshka Farm. So for this recipe, we have longganisa, batuta ito, signature longganisa ng Cabanatuan. What's different about this is ang gamit nila, beef meat. So poke lang natin yan para hindi sumabog mamaya. So we're basically just going to brown yung ating longganisa. Then kunin lang natin siya isa-isa. Kung pwede pa nating ma-chop, chop na natin. Slice lang natin yan sa gitna. So para dun sa nagtataka kung ano ba yung flavor profile ng batuta is basically garlicky tsaka matamis. Then habol lang natin yung ating kamatis.
So, lagay lang natin yung ating kamatis. And then yung ating sibuyas. And para in a way maging complete meal na rin siya, lalagyan na natin siya ng starch component, which is yung ating patatas. Season lang natin ng salt. Medyo alalay lang tayo kasi yung ating batutay meron na siyang sweet and salty component. And then finally, yung stock. Next, yung ating kale. So, dun sa may tangkay na area, yung may matigas na part, medyo lilitan ko yung gayat. So lulutuin lang natin to about 5 minutes. And then pwede na natin ilagay yung iba pang parts ng kale. So at this point, yun nga, ang hinahabol na lang nating maluto dito is yung ating patatas. And according sa ating pag-check, ready na siya. Habol lang natin yung top part ng ating kale. Taba na. Sarap ng lutong ng kale, yung pagkalambot ng patatas, tsaka yung lasa galing dun sa ating longganisang batutay. Sa paglipas ng bawat segundo, kahit umabot pa ng dekada, indeed, some of the sweetest moments come in life's simple pleasures. Magkape ng mag-isa, mag-food trip ng may kasama, anihin ang sariling mga tanim. Ang mahalaga, namnamin ang bawat sandali. Seize the day, Food Explorers! Sarap!